Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso Tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso tayo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, hindi na ako muna mag-greet sa ating mga viewers. Maiksi lang to. Nakakangit-ngit naman to, matindi naman to. Grabe. Tatlong Romualdez uupo sabay-sabay sa Kamara bilang mga kongresista. Ito ay sa ika-20th Congress, mga kabunyog, mga kababayan. At ano ito, itong Romualdez na ito ay hindi galing sa iba-ibang pamilya, hindi. Iisang pamilya lang ito. Kaya grabe naman itong gagawin na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Masusuka ka na talaga sa nangyayari sa natin. Ang tinutukoy natin dito ay mismong ang speaker ng Kamara na si Martin Romualdez, ang asawa niyang si Yeda Romualdez, mga kabunyog, mga kababayan, at ang anak nila, na si Andrew. Andrew Romualdez. Ito ay dahil sa pambabasto sa sistemang party list. Kaya actually marami talaga ang nagbuboses na wala, alisin na yung party list na yan. Sa totoo lang, ang totoo naman talaga na nababastos na yung party list na yan. Kaya lang, mali naman na alisin. Kasi okay naman ang konsepto ng party list eh. Diyan lang naman magkakaroon ng boses yung mga marginalized. Tulad sana ng bunyog, tulad sana ng mga magsasaka, yung mga maliliit na mga grupo na hindi naman mananalo sa mga eleksyon sa Kongreso kung lalaban ka sa mga legislative district elections. Pero ang malungkot kasi dito, yung mga political dynasties o yung mga trapo, mga dinastiya sa politika, pinasok na rin ang sistema ng party list. At dito na nga nakikita itong nangyari ngayon sa Tingog Party List. Ang Tingog Party List ay ang party list ng mga Romualdez doon sa Tacloban, sa Leyte. Sa eleksyon nitong Mayo 2025, nakakuha sila ng 3 seats. 3 seats. Ang unang seat doon ay doon sa anak. Yung kay Andrew. Jude Andrew ba yun? Yung pangalan nun? Yung anak ni Martin Romualdez sa ni Yeda Romualdez. Yun ang first nominee. Ang second nominee, si Jude Asedre. Kilala na yan na representative niyan. Ngayon, ang third nominee, si Maria Josephine Diana Calatrava. Di syempre, dahil 3 ang nanalo, dapat yung 3 ang uupo. Yung anak ni Martin at ni Yeda na si Jude Andrew Romualdez, at saka si Jude Asedre, at saka itong si Calatrava sana. Itong si Calatrava. Yan dapat yung uupo, yung 3. Yan yung uupo na na mga nominees. Kaya lang ang nangyari, mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, ang pangalan pala nung first nominee, yung anak ni Yeda at saka ni Martin ay Andrew Julian. Anak yan ni Yeda at ni Martin. So ang uupo sana ay yung 3. Yun sanang 3 ang uupo. Si Andrew Julian na anak ni Martin at ni Yeda, si Jude Asedre, at saka yung si Marie Josephine Diana Calatrava. Ay kaya lang, yung pangatlong nominee, nag-resign due to personal reason. Hindi naman sinabi kung bakit. Bakit nag-resign yung third nominee? Personal reason daw. Ang problema, ang pumalit dito sa third nominee, si Yeda, yung asawa ni Martin, na ina ni Andrew Julian. So imagine niyo, mag-ina. Lalabas dito yung mag-ina, yung first nominee, yung anak. Yung second nominee lang ang hindi kapamilya.
yung ina ni Andrew Julian, asawa ni Martin Romualdez, si Yeda, magiging third nominee. Kaya lang, para maging third nominee siya yung maging uupo sa Kongreso kasi nanalo ng 3 seats. Kailangan mawala si Marie Josephine Diana Calatrava. So paano siya nawala? O nag-resign. Hindi natin alam kung pinag-resign o ano. Basta ang sabi, personal reason. Pero kung nag-resign si Marie Josephine Diana Calatrava, papalit sa kanya yung 4th nominee, 5th nominee. O, sino ang 4th nominee? Si Alexis Yu. Sino ang 5th nominee? Si Paul Richard Moncada. So ang nangyari dito, nag-resign yung 3rd nominee si Calatrava, personal reason daw, pero hindi pa rin si Yeda yung papalit kasi 6th nominee si Yeda. Yung asawa ni Martin na si Yeda, nung ina ni Andrew Julian, 6th nominee. So may tatlong kailangang maalis para makaupo si Yeda. Yung 3rd, 4th at 5th. Anong ginawa doon sa 3rd nominee? Yung 3rd nominee nag-resign daw for personal reason. O di papalit yung 4th at 5th. Yung dalawa naman, yung 4th at 5th ay tinanggal sa pagka-nominees kasi na-promote daw. Na-promote bilang Executive Vice President at Vice President for Internal Affairs, yung dalawa. Wow. Promotion nga ba yun o talagang sadyang tinanggal? Anyway, so sa madaling sabi, natanggal itong si 3rd nominee, si Marie Josephine Diana Calatrava, dahil nag-resign daw for personal reasons. Tinanggal itong dalawa, yung 4th at 5th nominee. So, nabakante. Yung 6th nominee na ngayon ang uupo bilang 3rd na kung pang-tatlong congressman. So, sino ang 6th nominee? Si Yeda. Kaya matindi. Matindi ito. Ngayon, sa sitwasyon na ito, itong pamilyang ito, si Martin Romualdez ang speaker, syempre magiging importante ang papel nito ni Andrew Julian doon sa party list. Siya yung parang magiging point person ni Martin Romualdez sa party list, yung anak niya. At si Yeda naman, dati na itong nakaupo sa party list. Hawak nito ang Committee on Accounts. Ang Committee on Accounts ng House, pag ikaw ang may hawak ng Committee on Accounts, yung mga budget sa mga opisina ng mga kongresista, yung mga allowance doon ng mga kongresista, yung mga staff, yung mga travels, pambiyahe ng mga kongresista, galing yan sa Committee on Accounts. Ay hawakan na naman siguro yan ni Yeda. Kasi siya ang may hawak niyan noong 19th Congress. Sa pamamagitan niyan, nakukontrol ni Martin Romualdez bilang speaker ang Kongreso. Kasi pag hindi pinirmahan ni Yeda yun bilang Committee on Accounts, ang relief, maghihirap ang opisina mo. Kaya anyway, ang nakakalungkot lang dito, nagagamit talaga itong sistemang party list, nabastos masyado. Kaya lang, mali din naman na alisin ang party list kasi maganda rin naman yung konsepto niyan. Kaya lang, talaga lang kailangan ng reforma na ng party list system natin. At sana naman, yun naman sanang mga political dynasties at saka mga trapo, wag na silang lumaban sa party list. Ipaubayan nila yan sa marginalized, sa underrepresented, doon sa mga sectors ng mahihirap, ng mga nasa laylayan. Yung mga maliliit na grupo at partido tulad ng Bunyog. Sa totoo lang, kung yung mga political dynasties ay wala sa party list, hindi lumalaban, mananalo naman ang mga maliliit na party list tulad ng Bunyog. Kaya lang, paano mo tatalunin yung Agimat? Mga rebelya yan ng Cavite, Agimat party list. Paano mo tatalunin yung Nanay party list doon sa Pampanga, mga Pinida yan? Paano mo tatalunin yung 4K party list ng Quezon, sa gobernur yan ng Quezon, si Tan? Ang Aluna party list sa Quezon, kay Congressman J.J. Suarez yan. Sa Bicol, yung Ako Bicol, Kisaldi ko yan. Yung Bicol Saro, Kibilya Puerte naman. Talagang ang hirap. Ang hirap ng laban ng party list. At ito ngang tingog kay Romualdez naman. Anyway, kakalungkot lang na nangyayari ang bagay na ito. Pero mga kabunyog, yan ang ating punto, diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
pagbuklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.